Magaling pong makinig dito po sa KSP. Kilalanin si Public Servant nila Arnie Barairo dito po sa Serbisyo Balita DCSB. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Pag tulad ko, laging gutom, dapat may parchment ka. Salang mo lang ng ganyan, kahit wala kang mantika. Pagkatapos, pinaglutuan, sanglagan mo rin, lagyan itlog. Tapos tara, kakain na! Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Okay, good afternoon, magandang hapon Pilipinas at syempre sa lahat ng mga ating mga kababayan all over the world. Ayan, it's a Monday and syempre
sa ngalan ng ating katandem na ever absent, na si Miss Laarne Barreiro, po ang inyong lingkod, RJ Alacdan Salgado, at samahan niyo po ulit ako ng sabi niya, isang oras. Yan, pinakamaiksi na yung isang oras. Maraming salamat sa ating mga viewers. Ay, ang dami. Ayan, daming mga viewers natin ngayon. At syempre, lahat ba kayo ay nakapanood na ng solar eclipse? Yan. Sorry, walang solar eclipse ng 11 ng gabi. Yan. Sayang. Alam naman natin na may time difference sa time zone sa Estados Unidos at Pilipinas. Kaya kung ang eclipse ay nangyari ng alas 2 sa US, well, sorry na lang. Mamaya pa yung oras natin, mamayang gabi. Pero siyempre, hindi na natin mapapanood yung solar eclipse na yan dahil gabi nga. Gabi na nun. At the same time, pag dumating sa oras natin, ay ano na yan? Hindi naman pwedeng i-replay. Ano yun? Ibabalik ang buwan. Ibabalik sa para may makita tayo man lang. Kahit lunar eclipse man lang. And yan. Nakalipas na ang natural phenomenon. Abang-abang na lang tayo sa susunod na kung base sa mga magagaling na manghuhula. Yan. Sabi nila, pag nag-solar eclipse daw, magugunaw na raw ang mundo. Sangkaterbang earthquake sa mangyayari. Bakit parang wala yatang nangyari? Ay, naku, ang mga tinatawag na mga bulaang propeta, manghuhula. Mema, may masabi lang sa social media regarding sa solar eclipse. Wala naman extraordinary na mangyayari kung sakali man magkaroon ng eclipse. Oo nga, may konting effect sa mga gravitational pull, whatever, pero hindi naman siguro ganun magiging catastrophic ang event dahil buwan lang yung humarang. Yan, just imagine kung ang Mars ang haharang. Kung ang Mars ang haharang sa ating araw. Yan. Siguro. Yan, baka sakali. Pero yan, it's a natural phenomenon na siguro masasaksihan natin yan sa ating bansa mga ilang taon pa ulit. Yan, bago. Pero sabi nga, wala dapat ikatakot. Yan. Although tama naman yung sinasabi ng mga iba na umiwas sa pagtitig ng diretso sa araw pag during a solar eclipse. Totoo yun kasi para bang yung bigla ang sinag ng araw, makakasirasan. Pero dito sa mga Pilipino, sa Pilipinas, huwag po kayong mag-alala. Hindi po maapektuhan ang mata nyo. Dahil yung solar eclipse na inyong panunuorin ay dito na lang sa social media, sa TV. Yan, dyan yun lang mapapanood. Hindi po makakasakit makakasama sa inyong mata. Pero lang kung ilalapit nyo yung TV, yung mukha nyo sa TV ng at least mga 2 inches ang layo, yan, baka sakali. Yan, maapektuhan yung mata nyo. Yan, all's well, that ends well. Nakadaan na ang buwan sa harapan ng araw. So, yun. Dun sa US, medyo nostalgic sila dun. Masaya sila. At bihira lang kasi makakita yan. Kaya, maraming nanood, maraming nag-post sa kanya-kanyang mga social media accounts. Yan. So, dun na lang sa mga Pilipino, tayo mga Pilipino, yan, makontent na lang tayo sa panonood sa mga posts. Ayan. At least nakita nyo kung ano itsura ng solar eclipse. Pero wag nyo pong aasahan na mamayang gabi, makikita nyo ang solar eclipse. Yan. Yan lang po, tatandaan po natin mamayang gabi, wala pong solar eclipse na makikita. Dahil gabi yun. Yan. At the same time, nakadaan na. Yan. So, hindi na natin makikita.
Anyway, isang magandang hapon pala sa ating kaibigan na si Councilor Joey Katindig ng Santa Rosa City. Yan. Kamusta na kaya yung kanyang panukala? Dahil medyo naiinip na ako. Yan, naiinip na po ang Serbisyo Balita na isulong at i-promote ang alisin na ang kagalang-galang at honorable sa katawagan sa mga politiko. Yan. Sabi nga ni Councilor Joey, hindi na babagay. Medyo nakakapanindig balahibo dun sa iba. Sa iba, sa ilan. Baka na naman may magreklamo na naman dyan, sabihin na gine-generalize ko. Ewan ko ba, sa mga pikon. At pagka tinatamaan, quiet na lang, napaghahalata tuloy eh. Ayan. So, dun sa sana maaprubahan na, maaprubahan na sa Sangguniang Panlusod ng Santa Rosa yung panukala na yan. At may sumiti na sa tanggapan ng Pangulo, kay Pangulong BBM, sa Senate President, sa House Chairman ng Congress, at saka kay Ben-Hur Abalos, kay Secretary Ben-Hur Abalos. Ayan may paggalang yon, may secretary. Yan. Yung pag-aalis na ng mga kagalang-galang at honorable sa katawagan sa mga politiko. Yan. Ewan ko ba? Hindi ba nakontento sa okay nang tawagin ng mayor? Kagawad. Yan. May kailangan pa ba naman na lagyan ng honorable? Ang mangyari niyan horrible ang mangyari dahil hindi naman talaga kagalang-galang. Naulit ko po hindi ko nilalahat. Baka may mag-inarte na naman. Yan. Sa susunod niya, mapatawag na ako sa Senate hearing. Hindi lang sa Sangguniang Panlunsod. Yan. O yung tatawa doon sa mga medyo tinamaan yata. Ayaw kasi manunood, ayaw makikinig. Yan. So, nung napakinggan, pwede tahimik. Yan. Yan ang hirap sana. Masyadong overreactive. Yan. Mga kagalang-galang at honorables. Yan. So, sa magandang hapon kay sa ating kaibigan dyan sa Tanawan, sa Tanawan, kay Vice Mayor Attorney June Trinidad. Yan. Have a good day. At, syempre, sa ating mga kaibigan, yung Manoys, medyo, kamusta na ang mga Manoys? Hindi ba naanod na itong mga to? Natangay ng alon? Matapos magbakasyon sa Bicol? Yan. Oy, yung pasalubong yung dugong, kaya kahit dolphin, yan. Huwag naman gawing pastil, yung dolphin. Maawa kayo. Yan. Anyway, see you on Thursday sa inyong regular time slot, mga Manoys. Yan. Saka kay Double J, isang magandang hapon po. Yan. Nasa sa Pulanggi. At nakakatuwa lang at medyo nabigyan tayo ng opportunity na maging kabahagi ng 102.7 FM Radyo Pulanggi. Yan. Pinopost naman natin, hindi man makaabot yung broadcast ng radyo mismo. Naka-live feed naman. Hindi ko malaman talaga kung anong pangalan. Pero anyway, viewer natin to. Ayan, nagsabi, I'm watching here always. Ayan, tawagin ko lang box kasi puro box yung nakikita ko sa pangalan. Anyway, pasensya ka na. Talagang, wala, yun ang nababasa. Yun ang lumalabas dito. Puro square. So, kaya natin at kaya natin yan, medyo okay. May konting interruptions. Yan. Dito kay Mr. Box, baka pwede i-comment mo naman yung name mo para at least nababati ng maayos. Yan. Okay. So,
bago natin pagtuunan ng pansin, ayan, yung mga latest issues, meron tayong pag-uusapan mamaya. Na topic. Medyo magpapataas na naman ang kilay ng marami. Ayan. Anyway, ito, observation lang naman natin to. So, yan everybody is they have the privilege, they have the right to observe and to comment. Ayan. So, walang masama kung meron tayong mapupuna or gusto nating bigyan ng komento. Ayan. So, magbabalik ang Serbisyo Balita live online makalipas ang ilang paalala. Why do people choose the mall? It's legit. Or get twice your money back. Shop from our biggest brands and enjoy 10% cash back. With 30 days return guarantee. Lazmall. Shop now. It's legit. Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Stand up, be counted, let your voice be heard. It's your vote, your voice, you can change your world. Vox Populi, Vox Dei. Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita Live Online. At syempre, yan, walang katandem. Ay, abong alisin ko na yan. Anyway, yan. Yan. Abangan nyo lang yung kanyang program sa every Fridays, ang KSP. Yan. Okay. So, yan. Dito naman, bati-bati muna. Yan. Acknowledge natin si yan, hindi ko pa rin maintindihan at mabasa ang pangalan, si Ni Hao. Yan. Japanese. Yan, arigato. Good afternoon sa lahat. At yan ang bati niya. Buti na lang at tinaglish niya yung kanyang comment. Anyway, yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Okay, so unahin na muna natin para sa ating episode ngayon ay yung isang kapuna-puna. Sa totoo lang, hindi po tayo naninira. Hindi po natin dinidiscredit ang whatever na local government. Pero ito lang kapuna-puna.
dun sa mga taga-Kalamba, ayan, medyo pasinungalingan nyo na po. Yan, ini-invite ko po kayo. Mag-comment po kayo dito sa ating comment section. Ini-invite ko po kayo na pasinungalingan nyo po. Baka sabihin nyo, ako'y gumagawa ng kwento. Yan, dahil galit tayo sa fake news. Yan. Kapuna-puna nung pagpasok ng mahal na araw, tong Holy Week. Yan. Nung magsimula ang Sumbak Summer Vacation 2024 dito sa lungsod ng Kalamba. Yan, kapuna-puna. At 2 linggo ang ating naging observation sa ating highway. Hindi kasino nag-traffic, especially Saturdays and Sundays. Yan. Alam naman po natin, yan, mga taga-Kalamba, alam niyo yan, lalo na sa mga nakatira dyan sa Barangay Bukal, Pansol, Bagong Karsada, sa Halang, yan. And even dun sa Barangay Uno, sa crossing, alam niyo na yan. Tuwing darating ang mahal na araw or tong summer holidays, ay pagdating na Sabado at Linggo, talaga namang hindi mahulugan ng karayo ang ating highways dahil sa sobrang traffic. Yan. So dati, kinakainisan po natin yung traffic tuwing summer, tuwing araw ng Sabado o Linggo, o kahit minsan Biyernes pa. Yan. Pero ang hindi natin alam, ito yung nagsisimbolo na maunlad, may kaunlaran sa lugar. Ika nga, mataas ang turismo. Lalo-lalo na dyan sa Barangay Pansol, Bukal, Bagong Karsada, saan nandyan yung mga private pools, mga public resorts. Pero, kapansin-pansin, ito lang, itong taon na to, itong Sambak 2024. Halos walang mga tumangkilik sa ating mga resorts dito. Medyo hindi natin malaman kung bumagsak ang turismo o mabagal lang ang pag-usad. At baka sabihin still too early, maaga pa para sabihin bumagsak ang turismo dito sa lungsod ng Kalamba, particular na doon sa mga barangay na kung saan nandun ang mga private pools at saka public resorts. So, sana nga, masabi nga na it's too early. Pero, kapansin-pansin niya, ito ang hamon ko sa inyo, sa ating mga viewers, mag-comment po kayo. Inaanyayahan ko po kayo mag-comment. Pero, compare it before pandemic, mga 2019, ayan, summer of 2019, at yung summer of 2024 ngayon. Kapansin-pansin, ang volume ng tao na pumunta during the start of the Holy Week at yung buong summer, mukhang naging 40% na lang. Nakakalungkot. Ayan. Nakakalungkot po. Ayan. Basahin natin itong Ayan. Hindi ako taga Laguna pero magaganda mga topic. Kaya palagi kitang pinapanood. Thank you po. Thank you sa kay Mr. Box. Ay, may lagay pangalan pa, kaya Box na lang. Yan. More power to you at sa inyong lahat. Yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong comments. Yan. So, doon sa mga ini-invite ko po kayo mag-comment. Yung mga taga-Kalamba, pasinungalingan nyo po. Hindi po natin sinisiraan ang lungsod ng Kalamba. Tayo nagbibigay lang natin ng ating obserbasyon sa nangyari o sa nagaganap. Ano na ang nangyari sa mga resorts natin? Ano na nangyari sa pinagmamalaki na hot spring resort capital of the Philippines? Tila yata parang wala nang tumatangkilik. Ito ba ay dala ng takot ng ng publiko? Takot dahil sa banta ng COVID? Ewan ko. Naniniwala pa rin kayo sa COVID? My goodness. Yan. At the same time, di ba't sinabi nga, ang isa sa mga pangpuksa ng virus o ng COVID ay mainit na tubig. Ang daming mga private pools dito, mga hot spring, hot water, hot spring.
So, paano magkakahawahan? Eh di antimano, pag dive nyo, di patay si virus. Ay, Diyos ko naman, yung virus na COVID hanggang ngayon, binabangungot pa rin ng iba. Ewan. Anyway, yan. Yun lang ang kapansin-pansin. So, sana, ito, nakapanayam natin si Kapitan Joel Martinez ng Barangay Pansol. At the same time, yun rin ang kanyang naging observation na talagang bumaba. Bumaba ang bilang ng mga tumatangkilik na ngayon ng resorts. Ayan. So, pero hindi naman siya nagpapabaya. At the same time, hindi rin nagpapabaya ang ating mga LGUs, lalo-lalo na ang local government. Ang local government ng Calamba. Hindi nagpapabaya upang masolusyonan. Baka sakali, maaga pa naman, baka makahatak pa. Meron pa tayong ng kalahati ng April, meron pa tayong isang buong buwan ng May. Ayan. So, sana maka-pick up. Ayan. At pakinggan natin yung statement ni Kapitan Joel Martinez. Pinag-uusapan pa rin namin ang sanggunian at ng mga presidente ng ating mga ahente, caretakers, owners ng resort, ang Pansol Tourism kasama ng City Tourism, na paano natin masusolusyonan yung paghina ng ating pangunahing hanap buhay dito, yung ating tinatawag na mga hot spring sa barangay ko. At yan naman ay siyempre kailangan nating magawa ng paraan nang sa ganon ay paano natin may ma-market ng husto yung ating pangunahing hanap buhay dito, mga private pool. So gumagawa kami ng mga option o pamamaraan para nang sa ganon ay bumalik uli na ang ating mga suki sa pagsuswimming at sa pagtatampisaw dito sa aming lugar sa Barangay Pansol. Ayun. So, narinig nyo naman. Ika nga, may ginagawa naman ang local government natin para at least ma-maintain natin yung stature ng ating lungsod na bilang lalo na ang Barangay Pansol bilang hot spring resort capital of the Philippines. Yan. Sana naman mag-pick up. At ito lang naman isa sa bago tayo magpatuloy sa ating komento. Basahin muna natin yung galing kay Mr. Box ulit. Yan. Kalokohan lang iyang COVID na yan. Pinagloloko na lang nila ang tao. Coronavirus ay normal na sakit lang o lagnat lang. Yan. The same way as nung kapanahunan ng pandemic, yan naman ang sinasabi po ng inyong lingkod. Trangkaso lang yan. Huwag niyong baguhin sa diksyonaryo yung pangalan. Yung trangkaso, kinalimutan na ang ipinalit, COVID. Baka nalilimutan niyo po, trangkaso po ang COVID. Yan. At the same time, tayo naman pong mga Pilipino ay mga likas na meron tayong immunity pagdating sa pulmonya. Yan. Isa pa yan. Yung pulmonya, ginawang COVID. So, syempre, kapag sinamahan mo ang simpleng pulmonya o trangkaso ng takot, saka nagkakaroon ngayon ng effect sa isang tao, lalong lumalala dahil sa takot, sa nervyos. Lalong natutuluyan kapag lumabas ang bill ng kanilang hospital bill na daan-daang libo ang halaga o milyon. Yan. Anyway, konting pasingit lang yan tungkol dyan sa coronavirus na yan. Ayan. Wag po kayong matakot. Tayo safe pa rin. Di sana kung totoo yan, ilagas na lahat tayo. Yan. Yan lang po ang isipin po natin. Yan. So, mabalik tayo. May mga ginagawa ang ating local governments para ma-boost up ulit. Pero ito lang sana. Panawagan sa tourism office ng City Hall. Kung gusto nyo makatulong sa ating lungsod, makatulong kayo kay Mayor Ross Rizal,
kilos-kilos naman ng konti. Hindi naman ang pinagtutuunan nyo lang ng pansin ay Anilag, ang Kalambanga Festival, Kapaskuhan, yung June 19. Sana naman maisip nyo, kayo na nasa Office of Tourism Office ng City of Calamba, dapat nag-iisip kayo ng mga way how to promote yung mga, mga tourist destination ng ating lungsod. Ewan ko, yung mga viewers natin na tanungin natin, may nakita ba kayo nakapost ang tourism office regarding sa mga tourist spots natin dito, mga resorts? Ito ang tanong ko sa tourism office. Bukas po ang aming linya, 049-545-7018. Pwede kayong tumawag, magpaliwanag kayo. Bakit tila yata tulog? Sorry for my words, pero yun ang nakikita ko. Para kayong mga tulog dyan sa panahon, lalo na itong summer vacations. 3 months before the summer vacation, ano ba ang ginagawa ninyo? Tourism Office, sabihin nyo. Kayo ba ay nagpo-post? Naggagawa ba kayo ng mga infomercials regarding sa ating mga hot spring resorts? Pinopromote nyo ba ang Pansol bilang hot spring resort capital of the Philippines? Anong trabaho ba ng tourism office dyan sa bawat LGU? Ano ba trabaho nyo? Pakisagot lang kung are you doing your jobs as the way na ini-expect ng mga taxpayers? Keep in mind, itong mga resort owners ay taxpayers ng Calamba. Taxpayers sila na napupunta sa mga ipinapasahod sa inyo. And they expect something in return kahit papano. Mahirap ba? Mahirap bang mag-come up with a good idea or good production or good material para i-promote ang mga resorts natin dito sa Calamba? Tourism Office ng City of Calamba. Panawagan. May magtanong bakit hindi si Mayor Ross ang ipanawagan ko dito. Bakit naman ang mayor ang pananawagan ko? Trabaho ba ng mayor na asikasuhin ang turismo? Kaya nga naglagay ng tourism office para kayo na ang kumuha ng trabaho. I-submit nyo na lang sa mayor ang inyong mga plano. I-present nyo kung meron kayong mga magandang idea. So dahil hindi nyo ginawa ang trabaho nyo to promote ang ating mga resorts dito sa Barangay Pansol, sa Bukal, Bagong Karsada, ano nangyari? Nadaig kayo ng mga vloggers. Eto ng mga vloggers, ewan ko, kung may mga vloggers na taga-Calamba, ang pinopromote pa yung mga beach sa Batangas, sa Quezon, o kung saan man lupalop. Pinopromote yung mga staycations ng mga campsites. Lalo na yung mga vloggers dito sa Calamba, nasa ng sense of, Hindi kayo concerned sa sarili nyong bayan. Dapat dito, maaga pa lang, pinopromote nyo na yung mga resorts. Kung ano-ano ang mga pinopromote nyo yung mga parisan dyan na hindi naman, wala namang, nung sinubukan ng inyong lingkod, wala namang kasarap-sarap. Pero kung i-hype nyo sa inyong mga vlog, ubod ng sarap. Minsan, kung gusto nyo maging influencers, kayong mga vloggers, ilabas nyo yung totoo. Huwag yung puro pa-hype lang kayo, papogi kayo just for the views. Sasabihin nyo, masarap, hindi naman masarap. Sasabihin nyo, mura, pero front lang naman yung ano. Panawagan lang, both sa tourism office ng Calamba City
At dyan sa mga vloggers, local vloggers natin, mga kababayan natin vloggers, high time naman siguro na i-promote nyo naman. Dapat timely nga i-promote nyo yung mga resort dito sa atin. So ano naging epekto? Ay doon, mga nagsipuntahan sa mga pinopromote yung mga beach, mga staycation, mga campsites. Nasa na ang turista ng Calamba? Wala na, lahat na napunta doon sa mga pinopromote nyo. Pero if you have tried to promote itong Barangay Pansol itself, itong Calamba, eh baka siguro, yun, mag-iinit na naman ang mga ulo ng mga tao dito dahil traffic tuwing Sabado at Linggo. Pero okay lang yun. At least nakatulong tayo sa local industry sa negosyo dito sa ating lungsod. Ang mahirap niyan, hindi sila kumita for this year tapos magbabayad na naman ng taxes, ng business permits, business tax, magre-renew pagdating ng January. Ano daing ng mga yan? Hindi kami kumita. Kasalanan ng hindi kasalanan po ng city government dyan. Only a particular office which is the tourism office. Ano ba ang ginawa ninyo? Especially doon, yun. Doon sa may committee on tourism. Hindi ko alam kung sino. Sa Sangguniang. It's not too late na mag-come up kayo ng isang magandang promotional video, whatever, or mag-invite kayo ng mga friends yung mga vloggers. Baka sakaling makahatak pa, makahabol. Pero sabi nga, ito nga, ang ating ipakilala ang likas na yaman ng lugar sa publiko para mas makilala ang lugar. Suportahan, ika nga, hindi yung kabig lang ng kabig sa kakakobra sa mga owners. Ayan. Yun, mag-comment po kayo. Mag-comment po kayo. Bigay kayo ng saloobin nyo. Dahil unang-una, nakakalungkot po. Nakakalungkot ang for these 2 weeks na naobserbahan natin, medyo tila yata nanamlay ang turismo sa Calamba. Sana po makahabol pa at mayangat po natin ang estado o ang level ng turismo dito sa lungsod ng Calamba. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online. Pag tulad ko, laging gutom, dapat may parchment ka. Salang mo lang ng ganyan, kahit wala kang mantika. Pagkatapos, pinaglutuan, sanglagan mo rin, lagyan itlog. Tapos tara, kakain na!
Pinag-uusapan pa rin namin ang sanggunian at ng mga presidente, ating mga ahente, caretakers, owners ng resort, ang Pansol Tourism, kasama ng City Tourism, na paano natin masusunod yung paghina ng ating pangunahin ng buhay. Okay, welcome back sa ating programang Serbisyo Balita Live online at syempre sa ngalan ng ating katandem na si Miss Larnie Barrero. Ito po ang inyong lingkod, RJ Alakdat Salgado. Yan. So, and medyo ewan ko may mag-react na naman dyan sa City Hall. Ito lang naman. Yan. Up next ang ating pag-uusapan ngayon. Yan. Ito, konting konting analysis lang. Yan. Ewan ko, wala tayong pero sa susunod, i-feature naman natin yung yung manok nyo. Yan. Pero ito yung manok naman ng marami. Ito muna ang i-feature natin. Pag-uusapan po natin, ika nga, total, hindi na sikreto dahil bulgar na rin naman. Yan. Ang malapit ng pagpapile ng kandidatura Laguna 2nd District Congresswoman Ruth Hernandez. Yan, at kakandidato bilang governor ng lalawigan ng Laguna. Ayan. Wala nga naman lalawigan ng Cavite. Ayan, siyempre. Anyway, so may mga katanungan, yan, nagtatanong, winnable ba itong may bahay ni Governor Ramil Hernandez? Winnable ba? Of course, masabi natin, sa political track record naman ng aling to, ni Congresswoman Ruth Hernandez, naging okay naman, maayos naman siyang magbigay ng public service. Yan. Marami rin siyang natulungan, marami siyang mga nagawang mga projects, and especially itong sa pagiging congresswoman niya, ay marami na rin siyang mga naisulong na mga panukala sa Kongreso. And some of them ay mga naaprubahan hanggang sa naging mga batas. Ayan. Pati yung, yung under DDOH na regional hospital, hindi lang sa Rizal, hindi lang sa Batangas magkakaroon na rin po dito sa lalawigan ng Laguna ng regional hospital under the DOH. Yan. So, ito baka paglilinaw, ito pong regional hospital ay hindi po under ng provincial government. So, ito po ay magiging under ng DOH. Lahat ng serbisyong kailangan ay may hihahatid sa inyo sa pamamagitan naman ng ating Department of Health. Ayan, nakita naman natin sa lalawigan ng Batangas, dyan na lang tinatakbo lahat ng mga taga Laguna, sa taga Cavite, doon na rin tinatakbo. Dahil unang-una, kung hindi man mura, ay libre ang serbisyong medikal para sa mga nangangailangan. And ang inyong lingkod po ay buhay na saksi po dyan na nung ako ay na-hospital way back 2019. Yan. December yon 2019, I spent 1 week sa hospital dahil naputukan ng inyong lingkod ng appendix. Yan. Ang bill ko noon, umabot yata ng mga 40,000 plus, pero ni 5, wala po akong pinera. Sa tulong po, yan, sa pamagitan ng Batangas Regional Hospital. Ganyan po. So, ganun kalaki, hindi na mamomblema ang ating mga kababayan, lalo na dito sa lalawigan ng Laguna, pag nagkaroon na ng regional hospital dito sa Laguna. Huwag na po kayo mag-alala ng magsosolicit pa kayo, magsosolicit yung mga kamag-anak nyo, kung kini-kininong politiko, para na makalikom ng pambayad sa ospital. So malaking tulong po ang magkaroon ng regional hospital dito sa lalawigan ng Laguna.
Ayan. At maraming salamat sa pagpupursige na itong ni Congresswoman Ruth Hernandez dyan sa project na yan. Ayan. At hindi lang yan, marami pang iba. So, mabalik tayo sa main topic natin ngayon, which is winnable ba? Yun. Siguro doon sa mga accomplishments, sa mga winnable. Pero siguro, alam naman natin yung politika, it may not be enough. Hindi pa enough yung mga nagawa mo. Minsan kadalasan, yung nagawa mo na, pupunahin pa, mamasamain pa. O kaya, yung mga nagawa mo na, wala na. Pag pumasok ang kalaban, may daladalang isang katerbang salapi, limot na. Natatapalan na naman ang mga mata ng pisto. Yeah. Let's face it, totoo yan. Aminin nyo na sa sarili nyo, dun sa mga may piso sa noo, kahit anong ganda na nagawa ng isang public servant, matapalan lang kayo ng 1,500 sa mata nyo, limot nyo na. Yeah. Isang masakit na katotohanan sa ating lipunan, sa ating politika, na lahat dinadaan na lang sa pera-pera. Yeah. May naalala tuloy akong konsehal. Pera-pera lang daw ang laban. So, kita mo kung paano ine-educate ang ating voting public sa pera. Yeah. So, sana naman, yung mga accomplishments at yung mga magagawa pa, sana yun ang makatulong para masabi nating winnable. Yeah. Pero bukod dyan, siyempre, kailangan, para maging winnable ka, kailangan meron kang mga kakampi. Meron kang mga kaalyado. So, tingnan natin. Dito natin himayin kung sino-sino ba ang pwede at siguro dapat na kaalyado neto ni Congresswoman Ruth Hernandez para at least kahit paano may laban. Ma-assure natin na talagang may laban. Ayan. So, alam naman natin yung mga political alignment, mga sinasabing partiduhan, minsan formality na lang yan ang partido. Pero yung talagang gustong matulungan ng mga kumakandidato, ayan, tutulong. Sana naman ay para maging maganda ang flow ng ating politika, darating na eleksyon next year, sana magkaisa at hindi naman natin sasabihin pero alam nyo naman dapat na siguro kung sino yung mga dapat na suportahan natin. Ayan. So, unahin muna natin doon sa mismong lupang sinilangan. Ayan, ni Congressman Ruth Hernandez. Pagamat siya nakatira na ngayon sa Bae, Laguna, siya magmula sa lungsod ng Calamba. So, syempre, sino ba ang dapat sumuporta dito? Kundi yung ating si Mayor Ross Rizal. Ayan. Maging maganda yung kanilang ugnayan, maging maganda ang kanilang relations para sa ikabubuti ng bawat constituents. Ayan. And dako naman. Ayan. Dako naman ayan, basahin muna natin base sa aking pag-analisa. Maganda talaga ang serbisyo ng Laguna, mapa-eskwelahan o medical o anuman mga pinansyal na pangangailangan. Yan. Laguna is the best ever. Patunay na hindi kurap ang nakaupo. Yun. Ito baka sabihin nyo na naman, nagma-mouthpiece ako. Yan. Yan ay mula sa ating mga viewers. At sana naman, dito sa mga iba, gusto nyo magkomento kayo. Kung gusto nyo kumontra kayo. Open naman Hindi naman natin pinagbabawalan. Kung gusto nyo mag-promote ng inyo yun. Yeah. Pero ito, sinasabi ko, yung nagko-komento, siya nakakapag-observe, respeto natin kung anong komento ng iba. Yeah. So, yan. So, pagkatapos ng Calamba, anong kailangan? Pupunta naman sa lungsod ng Kabuyao. Ayan, kay Mayor Dennis Hain. Ayan, alam naman natin,
Ika nga, ang ikakapanalo ng mga kandidato ay magkaroon ng mga leader o mga kaalyado na maraming supporter, maraming naniniwala, maraming nagtitiwala. Ayan. So, isa na rin dyan si Mayor Dennis Hain ng Cabuyao City. Ayan, maraming, ika nga, hindi lang maraming followers at taga-suporta yan. Maraming natulungan na rin yan, natutulungan yan sa kanilang lungsod. At talaga namang, ika nga, pinatunayan niya yung kanyang slogan, ibalik sa tao ang pera ng tao o pera ng bayan ay dapat ibalik sa tao. So nakita ang daming mga nakinabang dyan sa kanyang slogan na yan. Ibinabalik talaga kung hindi man sa serbisyo, ibinabalik in all kinds of services, of pati financial help, financial grants, yan, lahat ibinuhos na. Iba'y magtira naman. Naman maubos na ang kaba ng bayan, kakatulong. Yan, di naman. Pero nasa tamang pamamahala ang ginagawa ni Mayor Dennis Hain. At sumunod, yan, kilalang kilala yan. Ito, sikat na mayor to. Yan, nire-respeto. Yan. Kaya nga, mas marami rin tong mga supporter at mga nagtitiwala at naniniwala yan, kay Mayor Arlene Arcillas ng lungsod ng Santa Rosa. Yan. May narinig nga akong biro nga dyan. Huwag ka magsasalita ng pasala-sala tungkol sa kay Mayor Arlene. Masasampig ka ng mga constituents. Ewan ko. Kwento lang yun. Hindi ko alam kung totoo. Pero anyway, saksi naman tayo sa mga naging political career, political life ni Mayor Arlene. Mahusay naman na tao yan. At kung minsan nagkakaroon ng pagpuna, siguro napupuna lang, pero hindi dapat siya yung pupunahin. Dapat yun. Yung mga department heads, yung mga nakapaligid pero hindi mismo si Mayor. Ayan. Dahil napakabait na Mayor niyan. Napakamatulungin. At sa anumang oras na basta available siya, basta kaya niya, ibibigay niya yung tulong na yan. Ayan. Munod naman, eto magiging tatak nyo na. Tatak nyo na sa bato. Yan, magiging mayor to. Ito si Vice Mayor Jel Alonte ng lungsod ng Binyan. Ayan, ang pamilyang Alonte, alam naman natin, ang kanilang public service record ay talaga namang hindi masusukat. Maraming followers nito. Maraming supporters na makakatulong sa sa kandidatura niya at pati rin kay Ruth. Ayan. Pati kay Ruth, kay Congresswoman Ruth Mariano. Ayan. So, dako naman tayo dito sa San Pedro. Ayaw. Sa San Pedro, ayan, hindi man nakaupo na, pero ito nakatapos ng term. She has proven her worth bilang hindi naman successor, pumalit sa kanyang asawa na si dating Mayor Calix ba yun? Si Katakis. So, yan, si Mayora Baby Katakis. Yan. At natapos ang term niya, sad to say, sabihin na natin, sad to say, nung tumakbo yung kanyang anak na si Aaron Katakis, hindi pinalad. So, ang mangyayari niyan, kung sino man sa kanilang mag-ina ang mapili na kakandidato sa pagka-mayor ng San Pedro, ang kalaban niya sino ba ang kalaban na ito? Sino nga ba ang kalaban? Matibag ba? O si Mercado. Ayan. So, hindi natin alam. Pero definitely, kung on my own personal choice sa mga viewers, personal point of view ko doon,
siguro much better na samahan na lang ulit ng tao si dating Mayora, si Mayor Baby Katakis. Ayan, total she has proven her worth bilang isang public servant. Si Sir Aaron naman, naging city administrator at naging maayos din naman. So, hindi lang natin alam kung ano nangyari dito sa mga botante ng San Pedro. Bakit tila yata hindi na nila pinayagan magpatuloy ang public service ng mga Katakis. Anyway, siguro optimistic naman ang inyong lingkod na hopefully ay mabibigyan ng pagkakataon ulit ang Katakis upang mapaglingkuran ang mamamayan ng San Pedro. Yeah. So yan yung mga likely na dapat kaalyado na itong ni Congresswoman Ruth Mariano Hernandez dito sa bahagi ng nawala na yung 1st, 2nd district Yeah. Pero yung magmula San Pedro City hanggang Calamba, ayan, sakupin na Los Baños, Bae, ayan, sama na pati ang Kalawan kung kinakailangan para sa kanyang magiging kalyado. Ayan, medyo masasabi na natin winnable, ganun lang winnable niyan. Ayan, ayun. Okay. So may nag-info lang sa atin. Yan, ang maglalaban daw sa San Pedro. San Pedro considered na 1st district pero nag-iisang lungsod na lang siya. Bakit hindi na kaya tawagin na yan? Lone district ng San Pedro. Then yung 1st district, iusod na lang dito sa bandang umpisa sa Los Baños. Oh. Pero yung ang Kabuyaw, hindi pa rin Lone district. Trabahuin nyo na para puro Lone district na yan. Magmula San Pedro hanggang Calamba. Then para mag-umpisa na ang 1st district dito sa bayan ng Los Baños, pataas. Ayan. Tapos yung 4th district, sa dami ng bayan dyan, baka pwedeng hatiin nyo na para hindi naman medyo mahirapan ng congressman. Ayan. Magandang hapon nga pala doon kay, Mayor Vin Soriano ng Pakil. Ayan. Dyan sa 4th district ng Laguna. Ayan. Magandang hapon po sa inyo. So yun, ang info lang, maglalaban sa 1st district, yan, Ann Matibag daw at saka si Mika Mercado. Yun. Asawa ni Mayor Art Mercado. Mukhang gustong gawin yata political dynasty ang lugar. Nakaupo na ang asawang lalaki, gusto pang umupo ng babae. Ano ba yan? Nasa mga San Pedronians na lang ang desisyon. Yan. Di ba naman? Tapos dadating ang araw, palitan lang. Palitan lang na naman. Itong Mika na to, saka ni Art. Sige nga, hindi totoo. Pasinungalingan niyo po ko. Ito si Mayor Art. Hindi ba totoo na gano'n ang gagawin nyo after your term is done? Kung sakasakali man. Pasinungalingan niyo po ang inyong lingkod na hindi ganun ang gagawin niyo, ipapalit niyo ang asawa niyo sa pagka-mayor. Ikaw naman aakyat sa Congress. Yan. Kalimitan naman ganun Yan. Naalala ko tuloy. Yan. Mag-amang Chipeco, anong ginawa? For 20 years, nagpalitan lang. At hindi malayong gawin mo rin yan, Mayor Art. Pasinungalingan niyo na ako. Kung gusto, there's nothing libelous sa sinabi ko, pero pasinungalingan yung sinabi ko na most probably, gano'n ang mangyayari niya. Palitan lang kayo sa pwesto. Yeah. So, meron mo, maglalaban sa mayor. Magkakasama dyan si Matibag. Ayun, Katakis baka raw mag-vice mayor. Anyway, magandang kalyado rin naman ang Katakis, kahit vice mayor yan. Marami pa rin magiging hatak yan para makatulong dito kay Congresswoman Ruth Mariano. Tapos sa kabila naman, ayun nga, itong si Mayor Art at ang Vice Mayor ay Solidum. So, yun ang aabangan natin. Or kaya si Mike Casaco. Hindi natin alam na
Yan. Eh, galing-galingan naman sa ano, may balita ako naman parang pang Chinese New Year kayo eh. Yeah, parang kayo pang Chinese New Year. Yun. Doon sa mga ano, alam nyo na ibig ko sabihin, kailangan yung magpaka ano, Chinese New Year. Yeah, alam na. Anyway, yan lang yung sinasabi natin for this topic. Yan. Basahin ulit natin to. Ganyan dapat ang politiko, may isang salita, may isang gawa, hindi gaya ng iba, propaganda lang. Yan. Mga pangakong laging napapako. Wala akong connection sa lugar na yan at wala din akong inendorso na kahit sinong politiko. Ang sa akin lang ay suggestion base sa napag-uusapan. Yan. Maraming salamat po, Miss. Ayan, talagang tatawagin na lang kitang Mr. Box. Yan. Anyway, maraming salamat sa iyong komento. Yan. Sa mga ating viewers ngayon, mag-komento rin kayo ng inyong saloobin. Pero anyway, bago yan, siyempre, tayo magbabalik sa ating himpilan para sa mahalagang paalala. And siyempre dito kay Congresswoman Ruth, good luck sa iyong ika nga yung iyong political career. Yeah. So, good luck. At abangan natin yan. Matagal pa naman ang filing. October pa naman. Marami pang maaring maganap. So, magbabalik ang Serbisyo Balita live online. Makalipas ang ilang sandali. Sandy Oliverio, the best. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang lagi mo ang lagi ko hinihintay. Narinig kami sa Santo Tomas, Batangas, kung saan talaga Bulalo. Ang kasama mo ay si Vice Mayor Armando Silva ng Santo Tomas, Batangas. Vice, ano ba, kailan po ba talaga nagsimula itong Bulalo dito? Kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 1960s, isa na yan eh. Dahil nakagis na po na yan eh. Oo. Actually, ang unang bulalo rito ay doon sa yung restaurant, ay doon sa malapit sa amin, doon sa Poblacion po, Crossing. Sabi yung aking... Oo, yung papunta sa Pablo. Yung crossing ng araw, wala pa yung highway. Oo. So, ang isa sa mga yung unang ng bulalo, ay yung aking tiyo, si Efren. Sila kung sumamang tiyo, si Efren Uba. Tapos, nandyan din yung Rosal Grace, andyan na rin. Sila yung trainings. Ayun. Tapos, tanda ko, siguro yung mga 1,000 na taon. At tanda ko, may ano dyan, may gumagawa ng recounter. Doon sa tapat namin. At ang kumain. Para kumain na ng bulalo. Bulalo. 1960s na po. 1960, sabay, pero mo, 60 years na. 60 years na natin ini-enjoy itong bulalo ito. Ay ngayon naman, ang kontribusyon ng bulalo sa Santo Tomas, kumbaga sa kita ng Santo Tomas, di malaki na rin. Una-una, yung parang yung bulalo, parang naging tourist attraction dito. Ayun. So, nakilala ang bayan ng Santo Tomas sa bulalo. Tapos, siyempre, ang tennis ng mga tao, tayo dito, Panginoon, ibang lugar. So, nakilala yan sa buong Pilipinas, nga sa buong mundo pa nga. So, contributor yan doon sa ulat ng nakakiyusudan na.
Oo, ngayon eh, syudad na. Ay siya, maraming salamat, Vice. And, yan po ang istorya ng Bulalo dito sa Santo Tomas, Batangas. Yan po isa sa pinagmamalaki namin dito sa Batangas. At yan po kasama sa programa ng doon po sa amin. Yung ang programang yun ay sasabihin po namin sa inyo kung anong pinagmamalaki namin din sa Batangas. Maraming salamat. Meron po natin muna Kaya, tayo, kanin muna tayo. Sana ay panghabang buhay na ito. Sandy Oliverio, the best. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping na lagi mo ang lagi ko hinihintay. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share yung aming Facebook page. Welcome back sa ating programang Serbisyo Balita live online. Ayan. At syempre, ito pa rin ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. At syempre, sa ating ika nga
huling bahagi. Yan. Medyo huling bahagi. Kaya napatagal po tayo. Bigla tayong nabisita ng ating News Bureau Chief ng NCR at Cavite. Ayan. Paminsan-minsan ay napapanood nyo itong mag-report yan, sa mga ilang balita na nagaganap doon sa NCR. Yan. At medyo yon, basahin mo natin yon, si Mr. Box pala ay yan, tawagin na lang raw siyang si Supremo. Yan, magandang gabi po sa inyo, Supremo. Yan, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at sana po ay inyo pong ma-share nyo po ang ating programa at mag-follow po kayo sa ating Facebook page na Serbisyo Balita. Yan. And siyempre dahil meron tayong Daig Paneto artista, special guest natin. Ayan, dahil meron siyang mahalagang balita. Ayan. Yung balita sana gagawin sana niya on site, pero siyempre dahil sa mga sa dami ng mga kanyang mga trabaho, ayan, at mas ginusto na lang daw niyang i-live ang kanyang pag-uulat at maging guest naman sa ating at matagal-tagal na rin na hindi siya napapanood sa kanyang regular program na hustisya. Ayan, ang hustisya, may kakampi ka. Ayan, so hindi na natin siguro patatagalin. Ayan, hindi na natin patatagalin ang kanyang yung introduction. Ayan. Welcome po natin sa ating programa ngayong oras na to ang ating kasama na si Miss Dryan Zamora. Dryan, magandang gabi sa'yo. Hi, good evening po sa lahat ng viewers natin ngayon dito sa Serbisyo Balita live online at DZS po. Ayun, yung biglang may nag-comment. Ang bilis. Yan, audio. Mahina. Yan. So, yan. Medyo, yan. Hopefully, medyo mas mas matataasan pa ni Miss Dryan yung audio. Anyway, kamusta na, Miss Dryan? Anong mga pinagkakaabalahan natin? Yan, bago mo ibigay ang inyong report. Yan. Nung nakaraan at nitong nagdaan na Sabado, ay dumating itong si DILG Secretary Abalos dito sa San Pedro, Laguna. Ayan na. Tapos regarding dito sa kanyang project na Kalinisan Drive or Clean Up Activity na weekly niya ginagawa. Dito sa kanyang activity sa San Pedro, kasama niya ang mga kapulisan na pinangunahan ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ang Regional Director ng 4A. Kasama niya ang mga kapulisan ng buong 4A. So, anong iba pang kaganapan doon sa naging activity na yan? Basahin ko na rin. Basahin. Nakiisa si Calabarzon Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas sa programa ni DILG Secretary Benhur Abalos na Kalinisan o Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan na isang cleanup activity na ginanap noong Sabado sa Barangay Pasitawan, San Pedro City, Laguna. Alas 5:30 ng umaga pa lang ay nag-umpisa na ang programa at hinikayat ni General Lucas ang mga kapulisan sa buong rehiyon na makiisa sa naturang cleanup activity at kabilang sa namataan si Provincial Director Police Colonel Mel Unos. May layunin ito na pahalagahan ang kalinisan sa bawat lugar at matutunan ito ng mga kabataan sa murang edad. Nais ni Secretary Abalos na magtulungan ang bawat isa. Kaya't ginampanan naman ni General Lucas ang kanyang parte at nakiisa ang mga kapulisan. Laging nakasuporta ang naturang general sa anumang programa ng DILG
upang linisin ang bagong Pilipinas na nais ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagtapos sa programa daong alas 7 ng umaga na dinuluhan din ng mga local LGUs. Ayan. So, medyo parang nag-step up tong DILG, pati merong cleanup drive na ginagawa. So, tingin mo, ito ba ay project ng DILG or ng kapulisan, yung cleanup drive? Weekly project siya ng DILG na ginagawa sa iba't ibang lugar na syempre nakasuporta ang mga kapulisan which is under the DILG. So, Pati mga LGUs, local LGUs. So, kamusta naman ang naging, yung activity? May na-clean up ba? May na-clean up naman doon sa isang parte lang, doon sa Pasita, sa San Pedro. Siyempre dapat, kasi sino ang kasama ni General Lucas doon, na mga local LGUs, doon lang nila dinala doon sa particular area. Doon sila naglinis. So, dapat yan, kung sa Pasita lang, at kasama si Mayor Art, yan, dapat may direktiba na rin ang mayor dyan sa lahat ng barangay chairman ng San Pedro na magsagawa rin ng mga cleanup drive. Right, yes. Lalo na dito sa mga kanal at doon sa mga ilog, no, na marunong dyan. Dapat malinis din yun. O nga, samantalahin na nila habang tag-init. Dahil pagdating na naman ng panahon ng tag-ulan, tag-bagyo, saka maglalabas yung problema kapag hindi nilinis yung mga estero. Yan. So, ano pang sana in-invite nila si Kong Ann Matibag o bakit nga ba? Hindi ko alam bakit hindi yata in-invite May nangangamoy na ba? Oo, nangangamoy dun sa estero. Yan. Dapat may representation. Nag-iisa na nga lang kayo sa First District. Hindi niyo pa inimbitahan ng inyong congresswoman. Nag-iisang lungsod sa First District. Yan. First District, nag-iisang lungsod. Distrito na ba yan? Yan. Kaya naman siguro gustong masungkit ng asawa. Ayan. Pero anyway, putting political issues aside, ayan. Siguro dapat maganda yung isinusulong ng DILG kay Secretary Benhur Abalos, yung cleanup drive. Buti na lang nandyan si RD na sumuporta doon sa programa. Buti na lang. Pero balita ko, parang sana pinaupo nila si RD doon sa stage. Doon ako nagtataka, hindi naman makakalaban sa politika to si RD. Bakit tila yata parang nanamlay ang pagbibigay ng respeto sa regional director. Baka naman wala ng upuan, kaya hindi na pinaakyat sa stage si RD. Hindi natin alam kung anong dahilan nila. Baka naman baka wala ng upuan, kaya hindi pinaakyat. Pero buti na lang, nandun ang mga kapulisan na nakasuporta pa rin. At syempre, nandun ang regional director Nandun syempre yung paggalang nila at respeto. Ewan ko ba naman dito sa mayor na to. Ba't hindi yata, hindi siya pulis, kaya ganun na lang. Anyway, sana naman at yung mga maliliit lang na kaganapan niyan pero kapansin-pansin. Yung mga ganung bagay. Bigyan konting pagkilala. Buti pa dito sa lungsod ng Calamba, kapag may mga activities at nandyan yung mga mataas na opisyalis ng provincial at regional PNP, may upuan sa stage kahalera ni Mayor. Sana naman ganun ang ginawa. Sana na-recognize si Art. Oo, para naman parang ganun-ganun lang. Ayan, anyway. At
So, anong pinagkakabalahan natin ngayon, Miss Dryan, habang may oras pa tayo, mahaba-haba pa. Ay, ito, batiin muna natin isa sa ating mga kaibigan dito sa Elvina Village, San Pedro, Laguna. Ito si Miss Reyna Lynn Guyala, isang solo parent dyan sa San Pedro. No? Isa siya sa mga nag-organize ng mga solo parent dyan. Tsaka ito rin, si Miss Maylene Moreno from Bacoor, Malipay. Wala na akong balita sa Malipay ngayon. Happy birthday daw sa kanyang pinsan na si Aye Riazoni na nasa Saudi ngayon. Yan, pinsan ni Ate Maya. Yan, si Aye Riazoni. Happy birthday daw sa kanya. Birthday at syempre, may mga baon kang alam ko may mga baon kang pagbati. Yung mga nakakamiss na sa'yo, batiin mo na mga yan. Other mga kaganapan, baka may mga issues pa dyan sa iyong lugar, sa NCR. Ay, nanonood din si Sir Paragatos, itong napakahusay na police binyan, no? Sa mga intel dyan sa binyan. Yan, nanonood din sa atin ngayon. Yan, magandang hapon po, mga kuyang. At yan, kamusta na yung Mabuti pa ang binyan, no? Magaganda kanilang mga huli. Sana all dun sa mga katabing bayan. Yung mga pipitsugin, hulihin na rin. Pero siyempre, lalo na dito sa San Pedro, huwag mong sabihin sa akin na wala dyan mga malalaking isda. Yan. O baka mas madulas pa ang malaking isda kaysa sa maliliit. Dapat husayan ng ating kapulisan dyan sa San Pedro, no? Konting pakitang gilas. Pinasyalan kayo ni pinuntahan kayo ni Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Tapos ibibigay yung accomplishment. Ayan, diles. Kaya naman konting gawin yung mga tilapia na Dapat siguro, mas mabuti na mas magaling na Chief Intel ang maitalaga dito sa San Pedro. Ay, ang buhay talaga ang buhay ng istasyon pagdating sa mga accomplishments ng mga lalo sa illegal drugs, illegal gambling ay ang Chief Intel. Kapag walang kakwenta-kwenta ang isang Chief Intel, huwag ka nang umasa na may mahuhuli dyan ng malaking isda. Laging dilis. Ayan. At the same time, ewan ko, baka pareho na itong sa lungsod ng Kabuyaw. Ano ba ginagawa ng mga tropang intel dito? Lalo na yung mga naka-assign sa drug enforcement team. Ayan. Ano ginagawa nila? Ewan ko. Ito kay Resurrection, ano ba ginagawa na ito? Mukhang, naghihintay lang tayo ng baka may magre-reklamo dyan na planted o kaya dinukot dito, doon hinuli. Yung pinoses, ayan, kay Kuyang Resurrection, ayan, at sa dapat makarating kay RD yan. Nanonood po si RT ngayon dahil siyempre siya yung highlight ng balita ni Miss Dryan. Panawagan kay Chief of Police ng Kabuyaw, kay Police Lieutenant Colonel Antonio. Ayan, ewan ko. At pasalamat na lang kasi meron akong mga naririnig, meron nakakarating sa akin na yung mga irregularities. Yan. Kaya ang buhay nga niyan, minsan nasa team leader. Pero ito naman, Chief Intel naman nila si Sir Montojo, maayos na tao to, maayos na pulis to. Although talagang, baka, hindi natin alam, baka napapaikutan neto ng isang team leader. Yan. So, kagaya rin ng San Pedro, yan, dapat nasa ayos. Yan, hindi, ano nga pangalan ng hepe ng stasyon ng San Pedro? Yung COP, si Police Lieutenant Colonel Valenzuela, Tyron Valenzuela. Gandang gabi po sa inyo, mga sir. At baka sabihin naman, na-bypass kayo at puro yung mga tauhan nyo lang ang nababate. Yan. Pero, ayan, dun sa mga, kapag nang sa police station ng Binyan City, sino ba ang hepe dyan? Si Police Lieutenant Colonel Rong Gavilia. Kay Rong Gavilia. Nakakahusay yan. Yeah. Very noted yan. Ever Husay. since, magaling na opisyal
kapulisan. Ayan. Pati Tutularan niya. makitungo sa tao, talagang makatao yan si Colonel Ongavilla. At the same time, ito lang papaalala po ng inyong lingkod, ang mga media personalities, mga personnel na mga to, na mga, mga nasa line of duty, pinapatawag sa mga, pag-inventory, kailangan ang media. Hindi porket meron ng barangay official at may DOJ, isasantabi nyo na ang media. Aba, ay unang-una, kanino ba sinasubmit ang kaso? Siyempre, sa korte, under ng DOJ. Hindi parang, parang bias yata. Parang iginasa sa sariling mantika. Magwi-witness ba ang representative ng DOJ against the DOJ, against the, sa mga kapulisan? Hindi ba't hindi? Ay para tayo nagkakalokohan yan. Ang public official, barangay, malay ba naman nila na yung hinuli nyo doon sa lugar na yon, yung pala galing pa doon sa isang lugar. Yan. Sino ngayon na magbabalanse ng ng pangyayari? Ang magpapatuloy. Siyempre ang media. Panawagan tuloy isang panawagan lang, huwag niyong isasantabi ang kahalagahan ng media. Tapos at the same time, naalala ko yung sinabi ni Mayor Arlene Arcillas before. You don't keep the media waiting. Yeah. Number one. Alam, dapat nasa Pedro. Yeah. San Pedro, pag-iintay ng media. Di bali na kayo maghintay sa media, konting minuto lang naman Pero you don't keep the media waiting. Bakit? Dahil sa dami ng kanilang mga obligasyon, mga kanilang tinatrabaho, kanilang nirespondehan, ino-cover, ay huwag nyo naman paghihintay ng isang oras sa inyong tanggapan. Paano kung nandun lang sa loob, tapos sabi ng mga tao nasa labas daw. Tapos makikita mo na lang, biglang susulpot sa likuran mo, palabas na pala ng opisina. Diyan ako, alam mo, Miss Ryan, diyan ako galit na galit. Hindi lang sa kapulisan, yan sa mga staff ng kapulisan, pati sa mga politiko, malimit sasabihin, ay wala po siya, busy, o kaya tulog, papahinga, may kausap, tapos yung pala, all of the sudden, ayun, biglang susulpot. Utang na loob naman, kung ito, mga to, kung ayaw nyo ipakita ang boss nyo, sabihin nyo na lang diretsaan, ayaw kayong kausapin ng boss namin. Nako, ayaw ni Artie yan. Sabi nga ni Artie, gusto niya ng kalinisan, lalo na sa hanay ng kapulisan. Ayan. Dapat may kalinisan. May kalinisan, hindi lang sa pagtatrabaho, pati pakikitungo sa mga media personnel. Number one na. Just imagine kung media personnel kaya niyong gawa ng ganyan, di lalo much more pa yung mga ordinaryong tao. Ayan. Kaya tuloy, ewan ko, parang bumawi yata itong si Mayor Art. Hindi in-acknowledge na maayos si RD. Ano yan? Bawian. Lalo na yung respeto. Dapat, Respeto. number one ang respeto dyan sa kahit sino. Dahil kayo, mga kapulisan, nire-respeto namin mga nasa media. We give our best na respetuhin kayo, pakisamahan kayo. So, the least na you can do is do the same. Respeto lang. Yeah. So, hindi porket babae, ang media personnel, ganun-ganun na lang kayong magtrato. Yeah. Gusto niya pa yata, medyo sa susunod, lagyan ko kaya ng conditioner, pati sabon, pati shampoo, ng masabon kayo. Okay. So, para maiwasan natin yung ganon, let's be, mutual. Yan. Meron tayong give and take, meron tayong pakisamahan, meron tayong respetuhan. Number one po yun. Lalo na dyan sa, sa police station. Yes, hindi lang dapat sa media nire-respeto. Kailangan pati si Artie nire-respeto. Pati si Artie, respetuhin mo naman, Mayor. Mahirap yan. Baka may ibig sabihin, May kailangan linisin pa ba?
Diyan sa lungsod ng San Pedro. Balita ako maraming dapat linisin ang DET dyan. Ayan. Lalo na dun sa barangay Landayan ba yun? Ayan. Ayun. Ayan. Kaya maraming dapat linisin dyan. Aba, Mayor. Aba, kailangan konting pagbibigay respeto naman sa ating Regional Director ng Kapulisan. So, Miss Ryan, may idadagdag ka pa? Wala na siguro. Yan, okay. So, wala ka nang idadagdag. Any parting words or may habol na pabate? Sige. Salute na lang ulit dito kay RD, no, na patuloy na nakikiisa sa programa ng DILG. Yan. So, kahit na hindi siya pinaupo sa stage, ay nandun pa rin siya. Tinapos niya yung buong programa. Yan. Saludo ako sa husay, sa pakikisama ni RD. At siyempre, sa pinalampas niya yung mga maliliit na bagay. Ayun. Pero siyempre, hindi makakalampas sa mata at pag-obserba ng media yung mga maliit na bagay na yun. So, extra ka na. Okay, maraming salamat sa iyo kasama ang RJ at sa pag-guest ko dito sa iyong programa. Nagpapasalamat ako. Okay. So, yun po ang ating News Bureau Chief ng NCR at Cavite, si Miss Ryan Zamora. Ayan, so sana mapalimit ang pagbisita kahit man lang paminsan-minsan. Ayan. Parang contradicting yun. Parang contrast yung statement na yun. Yung mapalimit yung paminsan-minsan. Anyway, ayan. So, we'll be seeing her sa hopefully Saturday or Sunday sa kanyang regular na program na Hustisya. May kakampi ka. Ayan. So, syempre, sa lahat ng ating viewers, ayan, sana nandiyan pa si Supremo. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pananatili sa panonood sa ating programa. Ayan. So, sa ngalan po ng ating ever absent, na katandem, si Miss Arnie Barreiro. Ito po ang inyong lingkod, RJ Alacdan Salgado, na bumabati sa inyong lahat na isang magandang gabi. Keep safe, stay happy, and always be healthy. Magandang gabi po, mabuhay po, and God bless. Pag tulad ko, laging gutom, dapat may parchment ka. Salang mo lang ng ganyan, kahit wala kang mantika. Pagkatapos, pinaglutuan, sangagan mo rin, lagyan itlog. Tapos tara, kakain na!